para po dire-diretso na tayo sa ating matatalakayin, 'no? Laglagan na ito mga kababayan ko, laglagan na po. Oo, iiwan na sa ere si Sara Duterte. Oh, excited ba kayo ron mga kababayan? Oh, kita niyo naman diyan sa thumbnail natin, 'di ba? Oh. Bongo, binatikos na ng mga DDS vlogger. Oh. Sara mako-convict na sa impeachment. Cayetano wala na magawa. Ay, totoo po 'yan mga kababayan ko. Wala na po talaga magagawa si Cayetano. Oo, dito sa mangyayaring pag-aalsa. Pag-aalsa balutan ng mga senador. Kasi nga mga kababayan, sinasabi nga natin dito, mas masarap po yung nagtatrabaho, nagsiservisyo ng tama, 'di ba? Para saan po? Para po sa taong bayan, 'di ba? Hmm. Ang hirap kasi dito kala Cayetano mga kababayan ko, medyo malakas ata 'no? Mahirap kasi rito kala Cayetano, dinadamay pati yung mga gustong magtrabaho, 'di ba? Kayo na lang ni Aimee ang ano, 'di ba, mga kababayan? Sila na lang ni Aimee dapat ang tawag dito, ang lumaya sa Senado, 'di ba? Ayan sila Robin Padilla. Wala naman saysay ang mga 'yan. Wala namang kasensense yang mga 'yan bilang isang senador. Tama ba mga kababayan? Hmm. Kasi nga mga kababayan ko, ito pong interview na nag-viral po ano. Ulitin natin. Ito pong interview, ayan pa-like and share po mga kababayan na nag-viral po, 'no? Saan po? Sa interview po kay Senator Erwin Tulfo. Hmm. Pa-like and share po mga kababayan. So simulan na natin 'no. Wala nang patumpik-tumpik pa. Eto nga mga kababayan ko 'no, ay shoutout pala muna. May shoutout pala tayo mga nagpapa-shoutout po diyan sa ano po, mga kababayan natin sa Florida. Ayan, shoutout po sa inyo. Mga taga-subaybay natin diyan sa ano, sa Kuwait. Ayan, shoutout po. At mga taga ano po 'no, mga taga-subaybay naman natin sa Hong Kong. Ayan, mega love shoutout po. Maraming salamat po. At diyan po sa Austria, may mga taga-subaybay din tayo, from Austria. And of course, ayan, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. So eto nga mga kababayan, 'no, tutukuyin na natin itong topic natin ngayong gabi. Meron nga pong interview si Senator Erwin Tulfo regarding nga po dito sa mga posibilidad, posibilidad na lumipat at darating sa special session. Malinaw 'yan, oh. Ngayon mga kababayan, ang tanong dito, eto ang katanungan dito, sinong maiiwan? At sinong lilipat, 'di ba? 'Yun ang tanong, eh. Ayan po, shoutout, The Fighter shoutout. 'Di ba mga kababayan? 'Yun ang tanong. Eto pakinggan natin itong ano na ito, itong interview ni Senator Erwin Tulfo mga kababayan ko. Dahil malinaw na malinaw yung sinabi niya rito. Oo, mm. Nag-iiwanan na po sila sa ere kasi mga kababayan, eh. Nag-iiwanan na po sila sa ere. Kahit sino naman mabibwisit, 'di ba? Lalo na 'to si Bongo mga kababayan. Kung matatandaan niyo meron tayong content, doon sa live natin at sa binigyan natin ng reaksyon, 'di ba, na sinasabi nila na malabong
tumalon si Bongo. Eto po, eto ang malupit. Eto matindi. Pakinggan natin ito ha. Eto po. Saan na ba 'yun? Nasaan na 'yun? Ba't nawala? Nawala na nga. Hahanapin ko lang yung link, mga kababayan. Nawala, ah. Ayos ba tayo diyan? Ayun, eto na. Pakinggan natin. Isa sa mga leader Hmm, ng isang, teka, paano ba yun? ah, Ang Gatchalian Bloc, si Senator Erwin ah. Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon. Senator Erwin, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Ay, magandang umaga ka, Jerry. Thank you for inviting me sa iyong programa. Oo, para kasi ang ganda nitong balita, Nako. Senator Erwin, na patapos na. Pwede natin sabihin tapos na talaga itong US-Iran war. Maaring mag-normalize na ang oil prices at magbalik na sa normal ang takbo na ekonomiya. Pero ang nagiging problema talaga dito sa atin ay ang politika dyan sa Senado. Ano ba ang latest? May pasok na raw ho ngayon ang Senado. Actually, meron naman ongoing yan. Yung mga employees namin, Oo. kailangan lang pumasok Mondays to Thursdays. Pero kung if you're talking about session, naka-CND kami. Pero Naka-adjourn pa kayo eh. kung pwedeng magkaroon ng special session, paring Jerry, pag pinatawag ito ng Malacanang, ika nga yung dalawang kapulungan, hindi lamang po yung Senado, pati ang Kongreso. Kung may mga gustong ipatapos ang Pangulo, dahil wag natin kalimutan, next month ay yung kanyang State of the Nation address. At Tama. marami mga nakabimbing na mga ika nga, mga panukalang batas na kailangan maaprubahan. Oo. Pero last week ay may mga pinag-work from home ang mga Senate employees dahil sa security threat. Kumusta ba ngayon? Na-check na ba 'yon? At saan ba nang gagaling yung threat Security diyan threat na yan. sa Senado? Senator Erwin. Actually, paring Jerry, intelligence info ito, coming from the NBI. Alam naman natin na paring Jerry, tayo pare-pare nag-cover sa police beat. Oo. So ang intelligence info ay ongoing ang ika nga checking yan at coordination ng NBI with the PNP, AFP para masiguro at magkatugma-tugma yung kanilang mga ika nga reports. So yun yung nakuha namin last week from the NBI to make sure lang na safe ang mga empleyado ay pinag-work from home na lang muna ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Gatchalian. So ibig sabihin dahil papapasukin na ngayon na-check na at pwede nating sabihin walang dapat ipag-alala ang mga Senate employees. May assurance kasi ang aming USA, si Major General Corpus, siya yung head ng USA ngayon. At may reinforcement din ng Philippine National Police galing kay General Nartates ng PNP. So we believe it is enough. Medyo bumaba yung threat at this point. So we're confident na pwede na magbalik yung aming mga empleyados, yung mga staff sa Senate. Okay. Ito, Senator Erwin, si Senator Villanueva ay laman ngayon ng mga pahayagan at banner story pa Nako, ng mga eto na mga pahayagan. kababayan ko. Sabi niya, sila ay Eto na, aattend eto sa na. special session. Nakikita niyo na ba, gaya ng US-Iran war na tapos na, nakikita niyo na rin ba ang end nitong problema sa Senado? Nako. Kami nanalangin, parang Jerry, na hindi lang si Senator Joel ang ika nga makaramdam ng ganyan, kundi lahat sila dyan sa minority. Hindi naman kailangan ika nga sumanib sa aming pwersa, bagkos kailangan lang namin pumasok sila. Tama naman. Magkaroon tayo ng sesyon, matapos yung mga panukalang batas,
Kami Oh. po'y nagpapasalamat in advance kay Senator Joel for sabi niya na mag-attend siya kung may special session. At Nako, sana eto na nga, oh. Papaano si Cayetano, mga kababayan? Stop muna natin, bibigay muna tayo ng komento, mga kababayan ko. Nakakaawa naman si Cayetano nito. Para bang hindi na siya kinukonsidera or wala na siyang power, ika nga, 'di ba? Na mamuno dito sa minority. Paano kasi, mga kababayan? Marami nga ang nagsasabi at marami pong lumalabas sa balita. Mismo po, no, ang kampo di umano ni Senator Villanueva ay para bang nag-iiba na po. Oo, ang tabas ng dila. At willing na magtrabaho, which is very good, mga kababayan, di ba? Which is good para sa taong bayan kasi hindi naman binuo yang ano na yan, Senado na yan para maglamyerda lang kayo. Aba, pinapasahod namin kayo diyan. Which is tama sila Senator Erwin Tulfo, sila Senator Raffy, Senator Ping, Senator Soto. Lahat ng majority, binabayaran tayo ng taong bayan, ika nga nila. Aba, tapos wala man lang tayo maipasang batas. Wala man lang tayo matapos na trabaho ba? Yan na nga naman yan. Kasi ito, alam naman natin si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Sorry to say, mga kababayan ko, mga kabirador. Oo, balasubas kasi ito di ba? Medyo may pagkabalasubas ng bagya, kaya nasasabihan bakla di ba? Kung hindi ka sana balasubas, di ba? Hindi ka bastos. Di sana, makakakuha ka sa amin kahit papaano ng kahit kutiting, no? Kahit kutiting na respeto, 'di ba, mga kababayan? Ang kaso, balasubas ka. Napakabastos, no? Walang modo. Oo. Biruin mo, no? Yung biruin nyo, mga kabirador. Yung first time in the history na nung naupo siya, naluklok siya bilang SP or Senate President yan sa Senado. Nagkandaleche-leche tayo lahat. Nagkandaleche-leche ang Senado, ang sesyon, ang impeachment, ang pag-iimbestiga sa flood control, di ba? Lahat nagkandaleche-leche na. Kaya nagdi-decide na po, no? Kung matatandaan nyo sa ating binalita noong nakaraan, mga kababayan ko, meron mag-o-over the bakod na 3 pakitong-kitong. 3 pakitong-kitong, di ba, sinabi ko yan. Sa mga viewers natin dyan, alam nyo yan. Di ba? Naitopic ko yan. Nasabihan pa nga tayong fake news ng mga DDS dyan. Paano to? Nagpapasalamat na si Senator Erwin. Nagpapasalamat na si Senator Erwin na ano po, no? Na papasok si pag nagkaroon ng special session, 'di ba? Malaking sampal kay yan, Cayetano yan. 'Di ba, mga kababayan? Kasi ibig sabihin, kung papasukan ni Senator Villanueva, no, ni Senator Joel at nila Bongo at ng kung sino-sino pa, nila Loren Legarda, nila Pia Cayetano, kung ito ay papasukan nila, sampal ng malalayan kaya 'di ba? Kay Alan Peter Cayetano. Bakit po? Kasi 'di ba ang utos niya ay i-boycott. Malinaw po 'yan. Ang utos niya, ang mensahe niya ay i-boycott ang Senado. 'Di ba napakatampalasan? Yung mga ganung galawan pantampalasan 'yun, mga kababayan. Pangkutong lupang galawan 'yun, 'di ba? Yung mga walang utak, ika nga. 'Di ba? Kaya etong balitang ito na idinidetalye sa atin ni Senator Erwin Tulfo, napakalaking good news po nito, mga kababayan ko. 'Di ba? Ituloy natin ngayon, 'di ba? Ituloy natin.
siguro para Oo. matapos magampanan namin yung aming mga trabaho parang Tama. ah, hello. Oh, go ahead, Hello? go ahead, go ahead, Senator. Parang Jerry, Ah, kala ko Oo. wala. Hindi, Yes, sir. go ahead. Para So yung commitment, magawa na namin ang aming mga trabaho, parang Jerry. so yung commitment ba ni Senator Joel pag-attend lang sa session o meron na rin Lilipat. siyang Mm. pasabi na he will join the new majority? Kung ano yung sinabi niya sa mga pahayagan, ayaw ko naman pangunahan yan na Oo. parang Jerry. Kung ano yung sinabi sa pahayagan, sinabi niya na mag-attend siya, kami natutuwa dahil ika nga magkakaroon na ng talagang 13 katao. Pero yung magboboto siya ng Senate President, wala pang linaw. So, Oo. nakantabay lamang kami. Pero ongoing naman, mga dialogue, mga kaibigan niya na nasa grupo namin. Normal naman yan, parang Jerry, na Tama. mga barkada niya dito sa majority. Yun. Kinakusap siya at kinukumbinsi. Wala pang malinaw na balita. Bukod sa kanya, meron Eh, pa may bang barkada ibang pala eh. kinakausap from Cayetano Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, Ayan na. may dalawa pa, isang Nak- lalaki, isang babae, may hinikayat. Isang lalaki, isang babae. Oh, plus si Senator Joel Villanueva. Kung matatandaan nyo mga kababayan, ininano natin dito, itinalakay natin dito tong tatlong pakitong-kito. Na di umano, matunog. Ibig sabihin, nauna pa tayo sa balita. Ganun katindi tayo mga kabirador. Ibig sabihin, nauuna pa tayo sa mga lalabas sa mainstream media. Bakit po? Kasi nga, 'di ba, naibalita natin dito, naiulat natin dito sa ating munting channel na meron nakapagsabi sa atin na meron tatlong pakitong-kitong na nais nang magtrabaho at tumalon na nga. Mag-over the bakod na mga kababayan. Diretsuhin na natin ito. Diretsuhin na natin ito. Na gusto na nilang tigilan yung kawalangyaan na ginagawa nino po ni Alan Peter Cayetano at ni Marcoleta, mga kababayan ko. Kasi kawalangyaan na sa sambayan ng Pilipino yung ginagawa nila. Mungkatin nyo na ang laki-laki ng sahod nila, pinapasahod natin sa kanila. Magdo-donate pa sila sa mga nasalanta ng lindol. Ang majority ng kanilang 1-month salary, mga kababayan ko. Yan po ay in-announce po nila yan. At ayon mismo yan kay Senator Risa Hontiveros. Ipinost po niya yan sa kanyang Facebook page, di ba? Ngayon, mga kababayan, paano sila makakapag-donate kung hindi nagtatrabaho? Diba? Alam na natin, si Marcoleta, sila Robin, etong mga kutong lupang ito, wala na tayong aasahan dyan eh. Ang kailangan na lang natin, mga kababayan, yung mga literal, yung mga lehitimo na gustong magtrabaho sa Senado, mga kababayan. At ang isa nga, na sinasabi natin dito, na naaamoy natin at naibulong sa atin ng hinulugan taktak. Naibulong sa atin sa hinulugan taktak, mga kababayan ko. Na isa nga dito, di umano si Bongo. Na may posibilidad na lumipat na sa majority at bumoto na rin. Kasabay, nino po, ni Senator Joel Villanueva. At may isa pa. Babae nga. Ito kasing mga ito, malaki ang utang na loob sa mga Duterte, mga kababayan. Ang tanong, mga kababayan, paano i-accept ito? Paano i-accept nila Robin Hood, ng mga DDS, di ba? Ng mga Duterte Black, at especially ni Sara Duterte, mga kababayan. Well, sabi ko nga sa inyo, kamakailan, mga kababayan ko,
Nung nakatakas si Bato or pinatakas or binigyan ng special treatment ng Senado, ay meron pong di umano ay nag-leak. Oo, nai-ano na natin 'to, may nag-leak, na ano po, information na pinagmumura di umano ni Pulong Duterte itong 3 senador. Which is kasama nga dun di umano si Bongo. Pangalawa, si Bato. Pangatlo, si Robin Hood. Oo. Bakit daw binigyan ng special treatment? Oo. Itong si Bato. Kasi may GC sila ng PDP, mga kababayan. Meron po silang GC ng PDP. Kasi nga, yun yung sinasabi nating unfair. Unfair sa mga Duterte siblings na tatay lang nilang karton ang uuudin doon. Unfair yun, ha? Unfair yun, mga kababayan. Di ba? Oh. So, kaya, mga kababayan, alam naman natin, not in good term, sila Baste at si Bongo. Si Sara, si Pulong, at si Bongo. So, syempre, ang nananatili dyan, mga kababayan, ang nananaig dyan yung utang na loob eh. Yung sinasabing utang na loob. Pero syempre, bilang isang tao, mga kababayan ko, naintindihan ko si Bongo. 'Di ba? Kasi kailangan kong magtrabaho eh. Senador ako eh. Iniluklok ako. Number 1 pa ako. Yun ang masaklap dun. 'Di ba? Number 1 akong senador na ibinoto ng sambayan ng Pilipino. Tapos putang ina, hindi ako magtrabaho. 'Di ba? Kung hindi ako magtatrabaho, baka tawagin akong Binoy the Second, 'di ba? Baka yun yung gustong iwasan ni Bongo. Yung ikumpara siya dun sa bobo. 'Di ba? Oh. Baka naman yun. Kasi kasi nga mga kababayan, ang hirap makumpara sa bobo sa totoo lang, sa mangmang. Sa walang alam sa saligang batas, 'di ba? Mahirap 'yon. Si Bongo matagal na, nauna pa siya kay 'di ba? Ngayon mga kababayan, pakinggan ulit natin. I-backward natin May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa. Nako po. Isang lalaki, isang babae. Tama. Pero ongoing naman yung usapan usapan bilang magkakaibigan. Kumakain sa labas para mag-usap o dadalaw doon sa bahay ng isa para makapag-usap. Pero wala pa talagang malinaw na resulta doon sa mga kausap. Pag-uusap. So, posibleng hindi lang 13, pwedeng maging 14 at pwedeng maging 15. Yun lang. Narinig nyo yan Baka may posibilidad na hindi lang 13 or 14. Baka maging 15 pa nga. Kasi bakit mga kababayan? Gusto na nga magtrabaho. Tuloy natin. Posible daw, mahihikayat. Kasi, Nako, maski na nag-aaway ng gano'n, magbabasada Tama. Naman dyan. Anak yung isa, anak ni Ninong ng ng anak ng isa. Tama. Mag-best friend, yung isa, magkaklase nung college. Ika nga, nagkikita-kita pero nahiwalay lang dahil nga dito dyan kayo. Pero at the end of the day, nag-uusap naman sila. Parang Jerry, narinig ko sa mga kwentuhan ng mga senior members ng majority. Kung ano sabi niya ng barkada mo? Pumunta ako sa bahay nila, pinakain naman ako, usap-usap kami. Nung nahikayat mo na ba? Hindi pa Hindi pa. Ang problema kasi, sa totoo lang parang Jerry, yung kabila kasi, hindi na alam, meron pa nga dyan talagang hardliner talagang hindi mo asahan na yun nga itatanong ko sana na merong nakikipag-usap tulad ni Senator Joel at yung binabanggit mong isang lalaki at isang babae. Pero yung iba, talaga bang kahit usap ay ayaw makipag-usap? Hindi, meron isa. Parang eto na yun. may isa na ang gusto nila
magtrabaho. Pero Oh. dahil nga itong grupo na ito, ang problema niya, baka siya ay talagang mabubugbog ng mga bases. Nako, ayun na. Oh, ayun na. Ayun na ang clue, mga kababayan. Baka mabugbog. I-straightforward na natin dahil hindi may straightforward ni Senator Erwin. Total, alam naman natin itong chismis na ito. Ako na si Mirador Pikwa na mag-straightforward sa inyo. Natatakot si Bongo, mga kababayan, na baka biglang batikusin ng ng banateros. Woo! Di ba? Nag-aalangan siya, mga kababayan ko, mga kabirador, na baka pag lumipat siya sa majority, di syempre, maghihiring na ng impeachment yan eh. Di ba? So syempre, mga kababayan, may tendency na ang maging boto niya, convicted. Di ba? Kasi bakit? Nasa majority siya. Alam naman natin, kung tawagin ang majority block, mga kababayan, Marcos block. Di ba, mga kababayan ko? Paano ngayon yun? Napakalaking gulo nga naman talaga niyan, mga kababayan. Siyempre, yung sumbat Hindi ang Duterte ang magsusumbat kay Bongo niyan. Alam niyo magsusumbat yan. Yung mga didilis. Palibasa maliliit ang utak niya, mga yan. Siyempre, yung mga didilis, mga kababayan ko, yaan, sabi ko nga sa inyo, baka magulat kayo, di ba? Ngayon nga, nagugulat na sila. Kayo ba, ano ba masasabi nyo rito, mga kababayan? Comment down below. Pwede po kayo mag-comment dyan, magbigay kayo ng inyong hinanaing. Ayan na, shoutout. Mag-shoutout muna tayo. Nakaka-excite naman ito. Kinikilabutan ako, mga kababayan ko. Kinikilabutan ako. Oo. Hindi ko mawari yung pakiramdam ko, no? Kung ako ba'y maglulundag sa tuwa, mang-aasar, or iiyak sa tuwa, mga kababayan. Kasi ba naman, mga kababayan? Di ba? Malaking sampal nga naman yan. Di ba? Kung si Bongo ay biglang biglang tumalon. Di ba? Sa Marcos Black. Sasabihin ni Banat Bay dyan, buwa ka ng ina mo, Bongo. Malaki utang na loob mo kay Tatay Digong. Di ba? Gaganunin yan Sigurado yan papabanatan ni Sara Duterte yan. Bakbakan nyo na yan. Gaganon Aba, di ba? At dyan na mag-uumpisa. Yan yung sinasabi ko nung mga nagdaang live natin, na ang PDP laban ay hindi na solido. Magmula po yan, mga kababayan, nung iniwan nila si Digong sa ere at pinahuli. Doon nag-start yan. Nasundan pa, mga kababayan ko, sorry. Nasundan pa po ng pagtakas at pagtulong nila kay Bato de la Rosa. Masusundan na naman ng panibago. Kasi ayaw na talaga, eto po nakarating sa atin, ayaw na po talaga ni Bongo. Kulang na nga lang tanggalin siya sa PDP. Di ba't pinalitan siya nung una? Diba? Pinalitan siya. Binigay kay Robin, bumaba si Robin. Ngayon kay Baste na. Diba? Pakinggan natin, tuloy natin. Kasi ako natutuwa talaga ako, mga kababayan. Sobrang natutuwa ako dito sa balitang ito. Promise. Troll
tuloy. Pero yung kanyang pamilya, Oh. mga anak, gusto siyang pumasok na at Oh. magtrabaho na as a member of the minority. Wala Oo. silang pakialam. Pero yung problema nga, napipigilan itong tao, yung backlash ika nga na kanyang tatanggapin pati ng kanyang pamilya. Correct. Yung problema ng ilan sa kanila, ito ang iniisip, paano? Taga Davao kasi, mga How kababayan. they go about this, Oh. hindi masyado sila masasaktan lalo ng kanilang pamilya for attending ika nga sa Senate, pumasok ulit sa Senate. Yun ang problema talagang highly politicized at talagang divided ang marami sa atin sa Oo. division na nangyari sa Senado. Bagamat may mga nagsasabi na kung sino yung pang-13 o pang-14 o pang-15, parang para silang kinukonsider ng iba na savior. Meron namang iba na kinukonsider yung pang-13 na Judas. Talagang ang hirap ng sitwasyon. Kaya yun pala inaalala nila, yung magiging Backlash. bashing na maaaring matanggap nila. Want stylish shoes. Tama. Oo. Yun kasi, alam naman natin, mga kababayan, ang mga DDS po, magbigay reaction lamang tayo, Ang mga DDS kasi, alam naman natin kung gaano kaliliit ang kukote niyan. Ang utak niyan, oo. Etong paglipat nila Joel Villanueva at ng dalawa pa, mga kababayan. Kasama si Bongo. 'Di ba? Tahasan nating pinapangalanan 'yan, mga kababayan, ha? Sila wala pan silang sinasabi pero tayo natunugan na natin. Kasi nga ibinulong sa atin sa hinulugan taktak, mga kababayan. Na di umano meron 3 pakitong-kitong. Oo. Oy, mga DDS. Oy. Uy, mga DDS. Ano sabi nyo rito ba? Dati active na active kayo, sabi nyo fake news ako. Sabi nyo malabo si Bongo. Oh. Diba? Hindi pa naman nagbibigay ng totally statement si Bongo. Pero maingay kasi. Napakaingay, mga kababayan. Ikaw ba naman murahin ka? Mananatili ka pa ba sa PDP kung ikaw mumurahin ka? Diba, mga kababayan? Shoutout muna tayo. Masyado kayong masaya. Shoutout kay Maki Kwan. Ayan. Shoutout po. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The